Energy FM. Same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo... Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy ang babaeng background. Ano naman? DJ Lindsay, good morning. How are you? I am so good. Pagod. Buti naman. Kulang sa tulog. Ay, as pagod usual. na naman. Ikaw, ba Kulang kompleto? sa tulog? Hindi. Bakit naman kaya kinulang at napagod kagabi? Napakarami kong iniintindi. Bitoy. At hindi yan. Well, alam ko naman na kapag nagbunga na to, magiging maayos ng lahat. I know. At syempre naman, kapag minanifest mo naman yan at nag-work hard ka talaga, ay magbubunga yung paghihirap na yan. Oo nga. Oo. Yan. Siyempre, kapag nagbunga na yan, kapag nag-boom na talaga, DJ Lindsay. Oo nga, sana. Dapat may porsyento ako. Oo. Kanina mo pa kami ano bang gusto mo sa mga produkto na to? Alam mo, gusto ko kanina, sinabi ko kanina, nahawa ako sa katalinuhan mo dahil sa Bakit? pabango mo. Ano sa pabango? Oo. Di ba, narinig mo ba yun? Hindi ulitin mo nga. Ay, wala. Hindi, ulitin mo. Kasi yung Lindsay mo kasi, Oo, di ba? ano? Napabango na marshmallow. Oo. Di ba, lagi ko yung ginagamit, Oo. di ba? Tapos nahawa ako sa katalinuhan mo dahil doon. Actually, yan yung isa sa mga bagay na po pwede ninyo makuha pag bumili kayo ng Lindsay mo, ha? So, kapag bumili kayo, may Oo. benefit na tatalino kayo. Ang Ganun. Pampatalino. Oo. Kaya bilhan nyo na yung mga anak ninyo bilang pasukan na baby Toby. Actually, need na need yan. Kahapon, Oo, diba? kahapon. Oo. Pero may ibang mga eskwelahan na nag-cancel ng kanilang pasok. Grabe nga kasi. Kasi may bagyo nga kasi. Kamusta ang Cavite, friend? Cavite, alam ko yung mga school sa Cavite nag-cancel. Nag-cancel sila. Oo, kasi yung school lang na papasukan ng pamangkin ko, nag-cancel sila. Andun na daw sila sa eskwelahan, saka lang nila makikita na nag-cancel daw yung pasok. Yun lang talaga yung hassle Oo, doon. ayun nga lang. At bukas pa daw magsisimula ulit yung pasukan. Kasi meron pa tayong binabantayan na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Gusto mo yung naging weather forecaster? Totoo ha, bukod dun sa bagyo na meron tayo ngayon, meron pang isa, kaya nako brace yourselves guys. Mag-ingat. Alam mo, yan talaga yung ayoko eh. Bagyo? Kapag yung napakadaming bagyo, tapos malakas pa na bagyo, at Oo. super typhoon pa yung mababasa ko or hindi naman kayo maririnig ko, Pero bet mo ba yung ulan? okay lang yung ulan na Okay, hindi okay. malakas eh. Oo. Okay lang sa akin yun kasi syempre masarap nga naman talaga sa feeling yung Totoo, ganun eh. oo. Diba, malamig. Tapos yung kama mo, unan mo, kumot mo, ang lamig-lamig, di ba? Talagang Diba? makaka-relax ka talaga, no? Pero yung Totoo. sobrang lakas na ulan, Oo, super yun lang. typhoon, yun yung ayoko. Totoo yan. Though malamig siya, oo, pero yung pinsala naman na mangyayari, na may yung posible na mangyari, no? True. Talagang dilubyo. Totoo. Kaya Ngayon nga ayoko. Good morning sa mga pangga natin ha, na affected ni Bagyong Goring. Mag-ingat po kayo dyan. Yan. At syempre, DJ Lindsay, no? Sad news sa ating mga di ba? Ay, oo. Sa ating mga broadcaster, no? Totoo. Oo, alam Oh my nyo, gosh. kahapon, nagulat kami nung nakita namin nila Sheena, yung, alam mo na, yung nangyari. masamang yung balita. post, Oo. masamang balita, no? Noong una, hindi kami makapaniwala kasi syempre wala pa namang nilabas yung GMA. Yung GMA. Yes, so kami parang, totoo ba to? Teka. Totoo kasi alam mo baby Toby, parang ilang taon ko nang alam na hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat na ang dami nang in-undergo na operation ni Sir Mike Enriquez. Alam mo, naiyak ako kagabi nung nabasa ko yun at saka na-confirm na. Di ba nagtatanungan pa tayo sa GC, confirm na ba? Ganyan. Pero nung talaga na-confirm na marami nang nagsisend, naiyak ako. I never got the chance to work with him ever. Pero kasi, naiyak na naman ako. Kasi si Sir Mike Enriquez yung isang solid proof na hindi porket taga-FM ka, hindi ka na pwedeng tumawid ng AM or vice versa. Kasi siya, before siya naging Sir Mike Enriquez, naging DJ Baby Michael siya eh. Oo, Baby Toby. DJ Baby Mike. Baby diba? Mike. Oo, Baby Baby Toby. Toby. Susunod ka Pwede, na. pwede. Bilang ng mga araw. Uy, huwag naman ganyan! Hindi. Kumato ka sa kahoy! Oo, hindi. Please, wala pa akong asawa at anak ka! Hindi, di ba? So,
naiyak ako kasi nga, di ba, bilang nag-AM din ako noon, tapos nag-FM. Tapos ang dami ko naririnig na story sa kanya. Tapos siguro during my younger days dito sa industry, parang sabi ko, gusto ko siyang makatrabaho. Tapos marami ako naririnig na, ako stricto yan, pero sobrang galing, ganyan. So, hindi ako nagkaroon ng chance. Siguro kasi hindi ko rin naman pinush yung sarili ko na makatrabaho siya. So, nalungkot ako, naiyak ako. Alam mo, meron akong natutunan sa kanya. Well, indirectly naman. Oo. Ang sinabi niya sa yung kaklase ko kasi, naging intern nila. Ay, oo. Oo, ang swerte nga nun eh. Oo. Tapos, doon daw habang nagbabasa daw siya ng radyo, parang nagtanong daw siya, o may nagtanong daw sa kanya na ano po masasabi niyo po sa mga radyo na nakikita na yung muka, sabi niya nawawala na daw yung essence ng radyo. Totoo. So ako parang, oo nga radyo dapat is mysterious dapat. Dapat voice lang talaga, oo. So ngayon, yun yung nasabi niya, yun yung tumatak sa isip ko nung mga panahon na yun. Totoo. Kaya Sir Mike, maraming salamat po, Sir Mike. Maraming salamat. Tsaka isa siyang living proof, DJ Baby Toby, na alam mo yon, radio lives. Kasi siya never niyang iniwan ng radyo. Ayun na nga. May TV siya, 'di ba? Teleradyo, ganyan. Pero hindi niya talaga iniwan ng radyo. Yes. Kaya naiyak ko. Talagang affected tayong mga taga-radyo, lalo na yung talagang nasa puso talaga yung radyo. Yes. At saka isang karangalan din naman, kasi nakita ko yung post mo nga kanina na Baby Mike, 'di ba? So ako ngayon, since may baby rin ako sa pangalan ko, Baby Toby, 'di ba? Nako, isang karangalan po ang halos maging kapangalan. At syempre, nagkaroon din ng baby sa pangalan ko, di ba? Iyak ako, bakit ka? Di, masaya tayo ngayon. Hindi ko naman siya kamag-anak, pero syempre, di ba, nasipa rin naman yung pagkatao mo nun, di ba? Oo. DJ Lindsay. Hindi, kasi growing up na nakikita natin siya. Parang siya yung naging, yung pinagtatawa na natin na, excuse me po, doon siya mas nakilala eh. Naging icon kasi talaga. Oo, na parang, okay, normal na magkamali, hindi kailangan maging perfect, nagkakamali din talaga. Yes. Even Sir Mike Enriquez nagkakamali. So, alam mo yun, lusot yun, tao lang tayo, nagkakamali tayo, ganyan. Kaya naman, Sir Mike, maraming salamat po sa inyo sa nagawa niyo po sa ating industriya. No? Thank you so much. Radio lives. So, DJ Lindsay, mapunta na tayo sa ating... Okay ka lang ba? Iyak ako. Eto na, DJ Lindsay, pag-usapan na natin ang ating message sender kanina, no? Kanina, itago lang natin siya sa pangalang Jess. Kala ko Mike na naman eh. Jess! Jess. Ito daw si Jess ay natatakot daw na sabihin sa kanyang pamilya or sa magulang niya na nahihirapan daw siya sa buhay niya ngayon. Ay. Siguro etong si Jess ay independent na, no? Wala na sa poder ng kanyang pamilya, pero syempre bilang may obligasyon din naman siya at ina-expect na mag-provide siya sa pamilya, ayun, nahihirapan pa rin siya. So ngayon, paano ba pwedeng sabihin sa magulang or sa pamilya niya na nahihirapan siya nang wala sigurong judgment or takot na may experience niya muna? Na-experience mo na ba mag-provide for your family solely? Oo. Ikaw? As in yung tipong ikaw sasagot ng bills, ikaw sasagot ng pagkain. Ako nagbibigay ako ngayon. Oo. So, sila na bahala doon. Diba? Ang hirap kasi niyan, Mahirap baby naman Toby, talaga, oo. kasi talagang cargo mo, tsaka nasa likuran mo, nasa shoulders mo talaga yung responsibilidad. Breadwinner, kumbaga. Alam mo, ang masasabi ko lang dyan, kung ako yan sasabihin ko lang talaga directly na, nahihirapan ako. Walang kahit anong kaartehan kasi kahit i-judge ka nila, pamilya ka nila eh. Kung makarinig ka man ng negative, ganyan, or 'di ba may marinig ka man sa kanila na against, na hindi papabor sa'yo, kailangan mo pa rin yan sabihin kasi kung hindi, ikaw naman yung, 'di ba? Tama ka dyan. Nahihirapan lalo. Oo. Siyempre, 'di ba, kasi naman pamilya mo sila eh, 'di ba? Mas maintindihan ka nila. Siyempre, etong nanay at tatay mo, na-experience din naman yung mga ganyan. Napagdaanan na nila Oo, yan. nahihirapan din naman sila at maintindihan ka nila at hindi ka nila huhusgahan, no? Oo, totoo. Kasi kaya naman wag tayong matakot, no, na magsabi tayo ng totoo at sabihin natin yung weakness natin, yung challenges na kinakaharap natin, problema natin, no? Lalong-lalo na sa pamilya. Oo. Tsaka, di ba, Baby Toby, minsan kapag lagi nating tinatago lang yung isang bagay or kinikimkim natin, tas hindi alam ng mga tao, wala silang clue na, ay, nagsasuffer na pala siya. Yes. Minsan sakit ko yan eh, yung tipong hindi ako nagrereklamo pag sa pamilya. Kasi kung kaya ko, go, ipupush ko yan. Yes. Kahit mahirapan pa ako, okay lang ako naman eh. Makita ko lang kayo, yung nanay ko na nakangiti, yung daday ko na nakangiti. Okay lang, hindi ninyo mararamdaman yung pagod, yung hirap ko. Para kasi sa pamilya. Pero minsan, di ba? May times na kailangan mong sabihin sa kanila. Tama. Oo, kasi tao ka lang eh. Yes. Hindi ka immortal. At sila,
At naniniwala ako, Baby Toby, na ang mga magulang mas gusto nila, lalo na kapag matanda na yung mga anak, na nakakatulong pa din sa mga anak. Yes, tama ka dyan, DJ Lindsay. Katulad na nga lang ng nanay ko, no? Hindi naman siguro sa ibang paraan, no? Eto, kapag kami nahihirapan, like for example sa pera, no? Syempre, minsan din naman talaga, short din naman talaga tayo. Madami tayong gastusin. Totoo. Ako sinasabi ko sa nanay ko, Nay, pasensya na ho, hindi po muna ako makapagbigay po ngayon. Or kung ano man, medyo kulang po yung mabibigay ko. Tapos sasabihin niya, okay lang anak, may budget ka pa ba? If wala na, pwede akong gumawa ng paraan. Oo, ganun yung sinasabi. Sa mga ganung paraan man lang nakakatulong yung nanay natin, di ba? Di ba? Alam mo yung suporta niya, andun pa rin talaga Kasi alam niya na nahihirapan ka, alam niya yung pinagdadaanan mo, yung challenges, di ba? So ngayon yung nanay mo, hindi yan makakatiis. Tatay mo, nanay mo, kahit sino pa man sa pamilya mo, hindi yan makakatiis. Kasi ayaw kanilang makitang nahihirapan ka. Totoo. Kaya tayo mga pangga, wag tayong matakot na magsabi ng makahinaan natin. Totoo. Kasi ang mga magulang, mas gusto nila yun nga, tulad ng sinabi ko, kahit matatanda na tayo, 20s, 30s, 40s, yung role nila bilang magulang, minsan mas gusto nila nang napapractice pa rin. Ayaw nila yung pakiramdam na wala silang silbi. Yes. Yun yung pinaka-iiwasan ninyo para hindi, alam mo yun, para hindi bumaba din yung esteem ng mga magulang nyo. Kailanganin pa rin natin sila. Yes. Tsaka syempre minsan din kasi natatakot din naman kasi yung mga nanay na pag na-feel nila na sila ay parang wala ng kwenta, no? Kasi syempre kapag retired ka na, di ba, wala ka nang gagawin dyan nasa bahay ka na lang So sila ang gagawin nila is mag-iisip sila ng paraan para maging useful sila. Kasi ganoon naman talaga mga magulang di ba? Kahit na sabihin natin sa kanila na, Nay, wag na po kayong gumalaw dyan, gagalaw pa rin yan. Di ba? Maglilinis ng bahay. Maglilinis ng bahay. Maglalaba, ganyan. Di ba? Like for example, nung nakaraan, di ba, nung nag-aakyat kami ng gamit, kami lang dalaw ng nanay ko nandoon. Sabi ko, Nay, ako na ho dyan. Wala pa rin, siya pa rin gumawa. Di ba? Ganun yung mga magulang. Kasi as much as possible, gagawin nilang madali yung buhay natin kasi magulang natin sila, nanay natin sila. Totoo. Gusto nila may ginagawa pa rin sila para sa atin sa kahit anong paraan, kahit anong aspeto. Kaya naman mga pangga, wag tayong matatakot, lalong-lalo na kapag pamilya naman natin ang ating pagsasabihan. In fact, mas matakot kayo sa inyong mga kaibigan, di ba? Ay nako, ibang usapan na yan. Basta mas maging komportable kayo sa inyong pamilya. Okay? True. So mga pangga, bago tayo magpaalam, bago si DJ Lindsay, no? Anek, boom. Eto, may sasabihin naman ako sa inyo. Inaanyayahan namin kayo or ang lahat ng ating mga panggang riders dyan ngayong Huwebes, August 31, 2023 mula 9 a.m. to 1 p.m. para sa first ever Riders Days na gaganapin sa ground floor ng E-Square Building, Green Hills, San Juan City. Dito yan, sa baba namin yan. Dito lang. Pwede kang manalo ng mga instant prizes tulad ng brand new helmets. Uy, brand new yan. Maganda yan. T-shirts at iba pa. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Sabihin nyo na sa inyong mga kapwa riders na makisaya sa ating Riders Day. Hatid yan ng ating Geely helmet at ng 106.7 Energy FM. True. Kaya naman kita-kits again sa August 31, Huwebes po yan, 9 a.m. to 1 p.m. dito sa baba ng E-Square Building. Bukas na yan. Oo nga, bukas na nga, no? August 31. Ako din napatingin ako 31. Okay. Bukas pala. Bukas na yan. Kita-kits tayo bukas, no? Makasama nyo dyan si Baby Toby, si DJ Lindsay, Kapitana Sisa. Andito tayo nun. Oo nga pala. 9 a.m. to 1 p.m. Tama, nandyan tayo. Sorry. So yan, kaya naman makisaya na kayo again dito sa E-Square Building, ground floor, Green Hills, San Juan City. Bumili kayo ng Lindsay Muak. Magtitinda ako. Course, joke lang. And again mga pangga, ito na no. Susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liam. And of course, nakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si DJ Baby Toby na pwede mong stock sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. So for the meantime, magbalik tugtugan man tayo for our next song. Here's a song from Music Hero titled Kalawakan, only here at your number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo Okay, Sarah.